napakasarap kasi stress reliever ko to. Stress reliever lang yung yung ating page. Stress reliever. Kahit na kung ano-ano makita nyo dito, nagbabase to sa pangyayari sa buhay. At the same time, kung ano ba yung buhay may asawa, ano yung everyday activities. Pero yung pinaka main content ko is yung buhay na yung buhay na saan lang. Yung buhay na alam mo yon, kapag may problema, may yung point na parang feeling mo down na down ka na. Nangyayari yan sa akin. Sa ngayon kasi na-diagnose ako na may sakit na anxiety, depression. May sakit akong anxiety, depression today or nung nasa Dubai ako, nagkasakit ako. Alam mo yun, mahirap siyang dalhin. Dapat shout out po na sa mga nanonood. Hello mother dear, I love you. How are you? Mother dear. Shout out mother. Rose Renalayan Abby is watching. Shout out mga gwapo, brothers and sisters, shout out. Tayo ngayon? Can you please give me a specific topic to discuss, or I can go to open my life, my experiences, my depression. I feel depression now. I feel depressed. I feel the anxiety, the stress. So this is the one. This is the one controls or this is the one that I know how to release my stress, to talk or to discuss. Okay? So, if yung iba kasi daw, may nakakausap ako regarding sa anxiety, sa mga nade-depress. Kasi way back nung nasa Dubai ako, ang hirap nung situation na nangyari sa akin. Alam mo yung time na feeling ko down na ako, sobrang bigat ng ulo ko, sobrang bigat ng pakiramdam ko, depressed ako, as in, nung time ko na yon. Pero nilabanan ko siya, kaya ayun, nakikita nyo ako dito sa harapan, kaya humaharap ako sa camera, nang sa ganon ma-release ko yung aking attacks sa akin or yung aking nararamdaman. Ay, gusto ko palagi is nagbo-voice out ako, nag-o-open ako. Ayun, hindi ako nahihiya sa camera, hindi ako nahihiya kung sino makapanood. Kasi dati, nung time ko na yon, yung sakit na anxiety at depression, akala ko siya ay yung pambata. Grabe, hindi ko akalain na napakabigat pala or suicidal or death pala talaga yung pinaka main consequences ng pagkakaroon ng anxiety or stress or even the depression. So nung time ko na yon, grabe ang hirap. Napakabigat sa pakiramdam. Although today or this past few weeks, past few days, nararamdaman ko pa rin yung sakit or yung pagiging pagka-down ko. Nararamdaman ko pa rin. Ang hirap, ang bigat. Kasi once na umatak siya sa akin, ang gusto ko kagad is to kill myself, to end. Itong vlog ko or itong content ko, hindi ito ibig sabihin naghahakot ako ng views or naghahakot ako ng mga followers. No.
there's a big no-no for me. Hindi po siya ganon. Ito ay, uulitin ko po, stress reliever social media platform. Ito yung aking one way to stress my, to release my stress. Ano? So, kung kumita man itong vlog ko na ito, which is very good. Pero hindi ko siya nakikita na sa ganon. Ano? Ang akin kasi palagi, gusto kong magkaroon ng aral, may makuhang aral sa akin. Ano? Even though hindi naman ako magaling, hindi naman ako mahusay, or hindi naman ako expert, pero hindi naman kasi ako makakapagsalita kung hindi ko siya na-experience totally. So, sa mga nagtatanong diyan, ano ba yung nararamdaman mo? May nakakausap ako na paano ba siya umaatake, paano mo siya naramdaman, paano mo siya nalaman na ganon. So, sa akin, nung time ko na yon, lungkot na lungkot ako. Malungkot ako talaga. Shout out at Aileen. Nung time ko na nasa Dubai ako. At Aileen, bali ito, re-release lang ako ng Nagre-release lang ako ng aking feeling or pakiramdam. So nung time ko na yon, nung nasa Dubai ako, lungkot na lungkot ako. One month pa lang ako sa Dubai. 1 month pa lang ako sa Dubai, napipil ko na yung pagkalungkot or yung pagka-stress. Stress pa lang yon. Stress pa lang. Hindi ko kasi alam kung paano i-align. Kung ano ba yung una? Stress ba? Anxiety ba? Or depression? Kasi hindi ko alam kung alin doon or paano siya i-align. So para sa akin, ang una kong na-feel nung nasa Dubai ako is stress. Yun yung una kong na-feel, stress. So that time, 1 month na nasa Dubai ako, wala akong trabaho. Hindi ko alam paano ko i-absorb pa yung paano ko tatanggapin yung naiwan kong trabaho or yung trabaho ko dati. Kasi alam niyo yun, once na may trabaho ako, commitment talaga. May commitment ako sa trabaho ko. Ayokong iwan yung trabaho ko nung panahon na yon. Pero yun nga, for the sake na mag-explore kami ni Mrs., we are just try. Baka naman nga hindi natin masabi yung kapalaran natin. So sinubukan namin. So sa makatuwid, naranasan ko siya 1 month. After 1 month, pagka tumitingin ako palagi kasi ako nasa rooftop noon. Once na nasa rooftop ako, pagka tumitingin ako sa ilalim or sa baba, sa pinaka-down, sa heights, may umaano sa utak ko, parang ang sarap tumalon ng building. Ayun, parang ang sarap tumalon ng building. Yun yung unang feel ko. Bakit parang ang sarap tumalon ng building? Without knowing na dinadahan-dahan na pala ako or na pala yung sakit ko, nagkakasakit na pala ako. Hindi ko alam. Nagkakasakit na pala ako. Ayun. Ano bibe? Oh. Doon ka muna at nasa moment ang tatay. Okay, ayun. 1 month pa lang may umano na sa akin. Ang sarap tumalon ng building. So, hindi ko siya pinapansin. Nagyoyosi lang ako. Pagkababa ko ng building, lalabas, kakain, akyat na ulit sa bahay. Basta ganun yung naging routine ko. For 2 months ako sa Dubai. Ganun yung naging routine ko. Akyat sa rooftop, kape, yosi, baba sa kwarto, higa. After an hour, baba ulit ako sa flat or sa accommodation, bili ng yosi, inom ng kung ano-ano, kain. Ayun. 2 months akong pero kapag para siyang bumibigat na ng bumibigat. Bumibigat yung pakiramdam ko. Na parang alam mo, na hindi ko siya ma-explain eh. Hanggang sa nakakaisip na ako,
Shout out, J-Lord Benguano. Shout out, na-scam tayo, na-scam. Okay lang yan, hindi pagkalop sa atin ni Lord, ano. Okay? So, ayun, nung time na yon 2 months, ang bigat na ng pakaramdam ko. Kapag ako lang yung ako lang yung tao or ako lang yung solo, ang dami ko nang naiisip na negative thoughts. Ang dami pumapasok sa utak ko. So, ang ginagawa ko naman, umaalis ako ng bahay, nag-a-apply ako. Pero alam mo yon, hindi siya hindi siya pang sum up or hindi siya pang total na para ma-cope up mo yung stress mo. So sa akin stress yung nauna. Then naging nawala or basta nagkatrabaho na ako sa manufacturing. Pero yun nga, kino-convince ko yung sarili ko noong panahon na yon. 1 month, ang sabi ko nga, yung naging trabaho ko is malayo sa work sa aking bahay or sa location. 1.5 hour yung travel time ko. 1.5 hour mga gwapo ang travel time from accommodation to my work location, to my workplace, to my work site. Biruin mo, imagine, 1.5 hour para ang nag-travel from Batangas to Manila, day by day. Every day, ganun yung routine ko. Bumabangon ako sa umaga, alas 5 ng umaga, then set up hanggang 5:30 umalis na ako ng bahay. Ang layo. Then, pagdating ko ng travel time, 1.5. Sa gabi naman, ganun din. Vice versa, sa gabi. Sa gabi, vice versa. Bumabalik ako ng, alam mo, ang pangalan nun, paano ko pa sasabihin? Umuwi ako ng accommodation is 9:30. I-vlog or i-content natin to, yung anxiety, stress, and depression. Okay. Next agenda, nakakauwi ako ng bahay is 9:30. 9:30 na ng gabi. So, hindi naman ganun-ganun na para tayong robot, para tayong the remote control, para pagdating mo ng bahay, bagsak ka na kagad or plakta ka na kagad or tulog ka na kagad. No, hindi ganun yon. Kakain, magpapa-okay ng kain, magpapawala ng busog, magpapahulaw, ika nga, at for the meantime, magyoyosi or magpapaantok kapag na. So, minsan umaabot ng, ang ginagawa ko mabilis lang nakain, higaan na kagad ako ng alas 10 ng gabi. So, 30 minutes lang yung gap, kain, tsaka pahinga na. Kasi nga, hirap ng routine ko, unhealthy. Hindi siya healthy, guys. Napakahirap ng nanging sitwasyon. So, ayun, nung time ko na yon, nung pinope up ko siya, sinubukan ko, sabi ko sa sarili ko, may pamilya ako, may anak ako na naghihintay, may pamilya ako na kailangan kong buhatin, kailangan kong itaguyod. So, sinubukan ko pa rin. Kinonvince ko araw-araw. Pagka-stress ka, palagi kang, ito advice ko lang hindi ko naman nilalahat. Nung stress ako, araw-araw, bumubuntong hininga ako mga gwapo. Yung buntong hininga, as in, buntong hininga talaga. Deep sigh in English. Deep sigh. So, ayun. Anxiety. Kain muna tayo, naubusan na tayo ng power. I-out na natin mga gwapo. 30 minutes na pala, mahirap mag-edit. Finish na natin. Ingat kayo palagi. God bless you all. Always communication to God and the consistent is the key. Wag kayong magkakaroon ng agam-agam, magdududa. Napakabuti ni Lord. Napakabuti, napaka-bless. Kahit ganun na nangyari, blessed pa rin kami, blessed pa rin ako ng family ko. Hindi kami pinapabayaan. Yung family ko sa Dubai, ganun din, hindi pinapabayaan.
Always pray lang mga gwapo, mga brothers and sister. Always pray. Dude, always pray, then the communication continuously, the consistent is the key. Okay? Shout out the outrated SO out.